Yon mga idol tropa, kumusta po muli? Sa video na ito mga idol ay mukhang mas madaling sundan kapag tayo ay magkakabit ng dual horn. Ito po ay para sa lahat ng motorcycle, negative man or positive trigger. At may setup tayo ng busina, nakapareho ng mga busina na nakakabit sa ating mga motor. Ayan mga idol tropa, ito po yung gagamitin natin para sa ating loud horn. Hollow switch ang gagamitin natin mga idol. Okay mga idol, dito sa hollow switch ay kailangan lang natin i-enhance ang wire. At itong wire na mga nakakabit dito ay hindi na natin ito gagamitin. So bali mag-iinang tayo ng number 18 na automotive wire sa tatlong pin kung saan ito yung common, normally open at normally close. At sa dalawang pin naman na para sa light indicator ng hollow switch ay pwede nang gamitin ang number 20 na wire. Okay mga idol? At dito sa hollow switch mga idol ay alamin muna natin ang mga pwesto ng bawat wire. Ayan, so itong yellow wire mga idol, ito yung common. Sa ibang brand minsan kulay blue. White wire, ito po yung normally open. At itong green wire ay siya namang normally close. Normally close mga idol kapag hindi nakapindot ang ating switch, itong common wire kung saan itong yellow at itong green wire na siyang normally close wire ay magkasama yan or magkakonekta kapag hindi nakapindot ang ating switch. At kapag nakapindot naman ang ating switch, ang common wire at ang normally open wire kung saan ito yung kulay puti ay sila naman itong magkakonekta. Itong dalawang wire mga idol kung saan ito yung black at saka red, ito naman ay para sa light indicator ng hollow switch. So bali walang polarity ito mga idol, no? Walang negative positive para sa light indicator. Okay, kahit alin sa dalawang wire na yan ay pwede sa positive o kaya naman ay pwede rin sa negative. Isang dahilan mga idol tropa kung bakit hindi na natin gagamitin ang stock na wire ng hollow switch. Manipis kasi ang mga wire nito at hindi ito magandang gamitin para sa loud horn. At dito na tayo mag-iinang direkta sa kanyang mga pin. At hindi na rin natin gagamitin maging yung kanyang socket. So maganda mga idol, lagyan natin ng palatandaan ang bawat wire na ikakabit natin. Kung ito ay galing sa normally open, galing sa normally close, at ang galing sa common. Ayan mga idol, number 18 automotive wire ang gagamitin natin sa normally open, normally close, at sa common. At automotive wire number 20 naman ang gagamitin natin para sa light indicator ng hollow switch. Ayan mga idol tropa, nailagay na natin ang mga wire na dapat natin ilagay. Ayan, diskarte nyo na lang mga idol kung paano nyo isi-secure ang mga wire. Importante, walang mga naka-expose. Ayan mga idol, ginamitan ko ng shrinkable tube para siguradong safe. Okay mga idol tropa, ito pa ang isa nating kailangan gamitin, ang horn relay. Sa horn relay mga idol ay nilagyan ko ng pareho ng wire ang pin number 87 at ang pin number 30. At ang pin number 85 at ang pin number 86 ay hindi ko na ito nilagyan ng wire. Ayan mga idol tropa, halimbawa nasa motor tayo, ito ang una nating huhugutin. So itong dalawang wire na to na nakakabit sa stock na busina. At wala tayong ibang huhuguting wire mga idol sa parte ng ating motor kundi itong dalawang wire lamang na ito. At dito sa horn relay mga idol kung saan nilagyan na ng wire ang pin number 30 at ang pin number 87. At ang pin ng horn relay na hindi nilagyan ng wire kung saan ito yung pin number 86 at ang pin number 85 ay dito naman natin ilalagay itong hinugot nating dalawang wire na galing sa stock na busina.
At kahit alin sa dalawang wire na yan ang mapunta sa pin number 85 at saka sa pin number 86 ay walang magiging problema. Ayan mga idol, so matapos natin mailagay ang dalawang wire na galing sa stock na busina, tansyahin pa rin natin mga idol kung ito ba magiging pwesto ng ating relay ay magiging safe. At kung alanganin ang kanyang magiging pwesto, so ang gagawin natin mga idol ay dudugtungan na lamang natin ng wire, ang dalawang wire na galing sa stock horn. Yan mga idol tropa, so ang gagawin natin dito ay gagamit tayo ng male terminal para hindi na natin balatan ang wire. Ayan, so pagkatapos nyan, babalutan na lamang natin ng electrical tape. So i-secure natin yan mga idol tropa. Ayan mga idol, nadugtungan na natin ng wire. So ito ay mapupunta pa rin sa pin number 85 at saka sa pin number 86. Ayan mga idol, 5 pins relay itong gagamitin natin. So may nakainang ng wire ang pin number 85 at ang pin number 86. So ikakabit na lamang natin itong dinugtong natin na wire na galing naman sa wire ng stock ng ating busina. Ayan mga idol. At kapag 5 pins horn relay ang gamit natin, ay hindi na natin gagamitin yung pin na nasa gitna ng ating relay. Kung saan ito yung pin number 87A. Ayan, naikabit na natin itong isang wire na galing sa stock na busina, yung idinugtong nating wire, dito sa pin number 85. So ang isang wire na natitira na galing sa stock na busina or yung idinugtong nating wire doon kanina, ay ikakabit naman natin ito sa wire na galing sa pin number 86. Ayan, at medyo pa ulit-ulit mga idol tropa para mas maintindihan ng karamihan. Ayan mga idol, pwede na nating ilagay sa safe na parte ng ating motor ang ating horn relay. Ayan mga idol, ang susunod nating gagawin ay hanapin natin yung wire na galing sa pin number 87 ng horn relay. At ito ay kakabit natin sa common wire ng hollow switch. Sa hollow switch mga idol, dapat nilagyan natin ng palatandaan ang ininang nating wire sa common, normally open at normally close. Mga idol, ang wire na galing sa pin number 87 ng horn relay ay ikakabit natin ito sa common wire na galing sa hollow switch. Yan, sunod natin gagawin mga idol, dito sa ating loud horn, kukunin natin yung tig-isang wire na galing sa ating loud horn at pagsasamahin natin sila. At dito sa ating hollow switch mga idol, hanapin natin yung wire na galing sa normally open at isama natin dito ang isang wire na para naman sa light indicator ng ating hollow switch. At pagkatapos natin pagsamahin yung wire na galing sa normally open ng hollow switch at wire na para sa lead indicator ng ating hollow switch, ay ikakabit natin ito sa pinagsamang wire na galing naman sa ating loud horn. At kung bakit natin isinama yung wire na galing sa light indicator ng hollow switch, ay para umilaw din ito kapag tayo ay bumubusina gamit ang loud horn. Ayan, sunod natin ikakabit mga idol ay ang wire na galing sa normally close ng hollow switch. At ito ay ikakabit natin sa isang linya na galing naman sa stock na busina. At pareho ko nang nilagyan ng wire ang dalawang pin na galing naman sa stock na busina. At ang isang wire ay ikakabit natin sa wire na galing naman sa normally close ng hollow switch. Ayan mga idol, sana nasundan. Ayan, ang wire na galing sa normally close ng hollow switch ay ikinabit natin sa isang wire na galing sa stock horn. Okay, ngayon mga idol, ang natitirang dalawang wire na galing sa magkabilang linya ng loud horn ay pagsasamahin natin ito
At dudugtungan natin ito ng wire na number 16 o kaya ay number 18 na pure copper wire. At isasama na rin natin dito ang natitirang wire na galing sa stock horn. At maging ang natitirang isa pang wire na galing sa hollow switch kung saan ito ay para sa light indicator ng hollow switch ay isasama na rin natin dito mga idol tropa. At ito ay pagagapangin natin patungo sa ground terminal ng battery. Ayan mga idol, ground terminal ng battery. Dito natin ikakabit ang wire na ito. Okay? Ayan, at naikabit na natin sa ground terminal mga idol. Ngayon dito ulit tayo sa horn relay kung saan may isang wire pa na natitira. At ang wire na ito ay galing sa pin number 30. At ito ay kakabit naman natin mga idol sa positive terminal ng battery. At mas maganda mga idol tropa kung ito ay gagamitan natin ng fuse. At gamitan na rin natin mga idol tropa ng magandang klaseng fuse box. 20 o kaya ay 30 amperes na fuse ang ilalagay natin mga idol. Ayan mga idol, ang wire na galing sa pin number 30 ng horn relay, lalagyan natin ito ng fuse at siya namang ikakabit natin sa positive terminal ng battery. Ayan, at naikabit na natin lahat ng wire mga idol tropa. Ngayon subukan naman natin kung ano ang resulta ng ginawa nating dual contact horn. Ignition switch on. Subukan natin ng stock horn. Ngayon pindutin naman natin ang hollow switch para tumunog ang loud horn. Ayan mga idol, sana nasundan nyo po. At kung ang gusto nyo lang naman mga idol ay mag-install ng dual horn, ito na po yung kabuuan ng ating wirings. Pero kung gusto nyo namang gawing rapid ang inyong loud horn, ay kailangan natin dito gumamit ng interrupter relay. At mas maganda mga idol tropa kung gumamit pa tayo ng isa pang horn relay. Dito sa horn relay mga idol tropa, nilagyan na natin ng wire ang pin number 30 at ang pin number 87. At ang pin number 86 at ang pin number 85 ay hindi na natin ito nilagyan ng wire dahil dito natin ikakabit ang dalawang yellow wire na galing sa interrupter relay. Ang dalawang wire na galing sa interrupter relay ay okay lang mga idol kung ito ay mapunta sa pin number 86 o kaya ay sa pin number 85. Ayan mga idol. Ngayon mga idol, ang black wire na galing sa interrupter relay ay ikakabit natin ito sa ground. Ayan mga idol, ang black wire na galing sa interrupter relay ay ikinabit natin sa ground. Ngayon mga idol tropa, kailangan nating i-disconnect ang pinagsama nating wire kanina kung saan ito yung galing sa pinagsamang dalawang wire na galing sa loud horn at ang wire na galing sa normally open ng hollow switch kasama ang isang wire na para sa light indicator ng hollow switch. At ang wire mga idol na galing sa normally open ng hollow switch kasama ng isang wire na para sa light indicator ng hollow switch ay ikakabit natin ito sa red wire ng interrupter relay. At itong dalawang wire na magkasama galing sa magkabilang linya ng loud horn ay ikakabit natin ito sa wire na galing sa pin number 87 ng bagong horn relay. Ayan mga idol, so ngayon may isang wire na lang na natitira
galing sa bagong horn relay, kung saan ito yung wire na galing sa pin number 30 ng bagong horn relay. At ito ay kakabit natin mga idol sa wire na galing sa positive terminal ng battery, kung saan doon din nakakabit ang number 30 or ang wire na galing sa number 30 ng naunang horn relay. Ayan mga idol tropa, at naikabit na natin lahat ng wire na dapat nating ikabit. So ngayon, subukan uli natin ang stock horn at ang ikinabit nating rapid loud horn. Ayan mga idol tropa, sana nasundan ninyo at sana may natutunan kayo sa video na ito. Maraming salamat pong muli sa inyong lahat mga idol tropa.